Hi mga kaamiga! Isa ka ba sa mga taong parating nagtataka kung bakit parang laging kulang ang sahod mo kahit malaki naman ito? O baka naman gusto mong matutong mag-ipon pero hindi mo alam kung saan magsisimula? Don't worry! Dahil sa video na ito, pag-uusapan natin ang tamang paraan kung paano mag-budget ng pera. Ready ka na? Tara, simulan na natin! Bakit mahalaga ang budgeting? Alam niyo ba na ang tamang pagbabudget ay ang susi para maabot mo ang mga financial goals mo? Mababahay man yan, kotse o pangarap na negosyo. Importante ito para maiwasan ang utang, magkaroon ng emergency fund at syempre, para mag-invest sa future natin. Kaya kung iniisip mo na mahirap mag-budget, isipin mo rin kung gaano kahirap ang walang pera. Ano ang 50-30-20 rule? Isa sa mga pinakasimpleng paraan ng budgeting ay ang tinatawag na 50-30-20 rule. Ano ito? Ganito lang. 50% para sa needs. Ito ang mga gastusin na hindi mo pwedeng iwasan tulad ng pagkain, renta, kuryente, tubig at iba pang essentials. 30% para sa wants. Kasama dito ang mga luho tulad ng pagkain sa labas, panonood ng sine o pagbili ng bagong damit. 20% para sa savings o investments. Ito ang pera na dapat mong itabi o gamitin para palaguin ang pera mo, tulad ng pag-i-invest sa mutual funds o stock market. Pag sinunod mo ang rule na ito, siguradong mababalansi mo ang gastos mo at magkakaroon ka ng ipon para sa kinabukasan. Gumawa ng monthly budget plan. Ngayon, paano nga ba gumawa ng budget plan? Ito ang mga steps. Una, alamin ang total income mo. Kasama dito ang sahod, negosyo o anumang extra income. Pangalawa, listahan ang gastos. Isulat lahat ng expenses mo mula sa malaki hanggang maliit. Pangatlo, ayusin ayon sa priorities. Unahin ang needs bago ang wants. Ikaapat, i-track ang gastos. Gumamit ng apps tulad ng Money Manager o simpleng notebook para bantayan ang mga ginagastos mo. Kapag may budget ka, mas madali mong makikita kung saan napupunta ang pera mo at malalaman mo kung saan ka pwedeng magtipid. Mga tips para hindi mabaon sa utang. Isa sa mga dahilan kung bakit nasisira ang budget natin ay ang utang. Ito ang mga tips para maiwasan ito. Na, gumamit ng cash kaysa credit card. Mas madali kasing matrack ang gastos kapag cash ang gamit mo. Pangalawa, huwag gumastos ng higit sa kinikita. Kung hindi kaya ng budget mo, huwag pilitin. Pangatlo, bayaran ng utang bago mag-luxury. Mas importante na mabawasan ang utang kaysa bumili ng bagong gadgets o damit. Importance of emergency fund. Laging tandaan, hindi lahat ng araw ay pare-pareho. Kaya mahalagang meron kang emergency fund na katumbas ng 3 o 6 na buwan ng expenses mo. Paano ito gagawin? Magtabi ka ng kahit maliit na halaga bawat buwan hanggang mabuo ang fund na ito. Makakatulong ito sa panahon ng sakuna o biglaang gastos. Pag-iwas sa impulsive buying. Nangyayari rin ba sa iyo na bumibili ka ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan? Isa ito sa mga kalaban ng budget natin. Kaya, bago ka bumili, tanungin mo muna ang sarili mo. Kailangan ko ba talaga ito? Mayroon ba akong sapat na pera para dito? Pwede ko ba itong ipagpaliban? Kapag natutunan mong kontrolin ang impulsive buying, mas madali kang makakapag-ipon. Kung may natitira kang pera sa budget mo, huwag lang basta itabi ito. Palaguin mo ito sa pamamagitan ng investments. Pwede kang magsimula sa una, Pag-ibig MP2 savings. Pangalawa, mutual funds. Pangatlo, stock market. Pang-apat, small business. Ang mahalaga ay magsimula ka kahit maliit lang. So mga kaamiga, yan ang mga steps kung paano mag-budget ng pera. Tandaan, gamitin ang 50-30-20 rule. Gumawa ng monthly budget plan. Iwasan ang utang at impulsive buying. Magkaroon ng emergency fund. Palaguin ang natitirang pera mo. Sa simula, baka mahirapan ka. Pero kapag naging habit mo na ito, mas magiging madali na ang paghawak ng pera mo. Kaya simulan mo na ngayon at abutin ang financial freedom na pangarap mo.
Kung nagustuhan mo ang video na ito, don't forget to like, share, and subscribe para sa iba pang financial tips. This is Payong Amiga para sa inyong financial success. Salamat sa panonood at kita-kits ulit sa susunod nating video.